Ang topic natin, what is the best vehicle to reach your dreams? So lahat naman tayo may pangarap. Tama, di ba? So lahat tayo may pangarap. Ang tanong nga lang, ano yung magiging vehicle natin para kunin ito? So hindi dahil meron tayong ginagamit na vehicle, matitiyak mo na mararating mo yung gusto mong marating. Parang gaya ng hindi porke nagtatrabaho ka, makukuha mo yung mga gusto mong makuha. Katwende, may trabaho naman ako, ba't ganito? Hanggang ngayon, hirap na hirap pa din ako. So hindi kasi dahil nakatapos na o dahil nagtatrabaho na. At hindi dahil nagnenegosyo na. Ibig sabihin, yun ba yung tamang negosyo para makuha mo yung pangarap mo? Yun nga lang, may mga pangarap na nililiitan niya ngayon. Nililiitan niya tuloy kasi dahil ang tinitignan niya, hindi yung destination na gusto niya marating. Ang tinitignan niya, yung vehicle na kanyang sinasakyan. Parang ganito yan. Gusto mo makarating ng Baguio City. Ano sasakyan mo? So kung ang sasakyan mo yung bisikleta, matagal-tagal yan. Pero kung ikaw ay mag-bubus, mas mabilis yan. Okay? Gusto mo pang mas mabilis? Helicopter. So ibig sabihin, depende sa sasakyan mong bihikulo, mabilis mo mararating yung destination na gusto mo. Gayun din, depende sa ginagawa mo, makukuha mo agad ang pangarap mo. Minsan, akala mo, porque naka-aeroplano ka na, nakakatiyak ka ng makakarating sa isang lugar. Halimbawa, gusto mo makarating sa Taytay, mula Pasig, wala namang airport sa Pasig para sumakay ka ng aeroplano at walang airport din doon sa Taytay. So hindi yun ang right vehicle. Bagamat mabilis yun, aeroplano. Diba? Siguro helicopter pwede. So ibig sabihin, ang mga ilang bagay na i-consider natin, una, kailangan klaro sa'yo saan mo gustong pumunta, saan mo gustong makarating. Dapat yun muna ang unang klaro kasi depende sa ruta na gusto mong puntahan, yun ang kukunin mong sasakyan. Kasi may appropriate na sasakyan para makarating doon. Gaya ng mga bus, meron siyang karatula o mga jeep. Gusto mo pumunta ng Divisoria, sakyan mo yung mayroong biyaheng dadaan sa Divisoria. Hindi porke nag-jeep ka, tiyak Divisoria na mapupuntahan mo. Kasi kung yung sinakyan mo, pa-Fairview, baliktad yan, mapapalayo ka pa. So kailangan maging matalino tayo para makuha natin yung mga gusto natin sa buhay. Kasi life is short, sabi nga. Enjoy life, tama, pero life is short. Lalo na kung talagang nasa mga 40s ka na, 50s, dapat medyo kumbaga mag-jet plane ka na. Kailangan bilis-bilisan mo na, hindi ka na yung bata na kahit maglakad ka, makakarating ka dun sa patutunguhan mo. Halimbawa, may trabaho ka ngayon, sapat ba yung kinikita mo sa trabaho mo para makuha mo yung gusto mong makuha? Okay, house and lot, o gusto mo bang magkasasakyan, o gusto mo bang mag-travel sa iba't ibang lugar, gusto mo magkaroon ng ganitong amount na savings, gusto mo ng edukasyon sa anak mo sa isang lalong magandang pamantasan. So, ibig sabihin, kailangan i-consider mo yung dumarating sa iyo na income o salary. So, hindi dahil may negosyo ka, tiyak makukuha mo na yun kasi depende sa negosyo. Okay, hindi dahil may trabaho ka, sumusweldo ka, depende yan sa sweldo mo. Ang sa akin lang, wag nating sanayin ang ating sarili na makontento na hanggang dito na lang tayo. So, hindi yun totoo. Mayroong magandang naghihintay sa atin. So, kailangan open-minded ka, dapat ready kang makinig sa mga opportunity dumarating kasi maaring yun ang answered prayer na matagal mo nang hinihiling at hindi palaging yung dati mong ine-expect, yun lagi ang sagot sa mga gusto mo. Halimbawa, matagal ka nang nananalangin, matanggap ka na sa abroad, pero hanggang hindi ka natatanggap sa abroad. So, baka may ibang paraan si God para makuha mo yung pangarap mo. Halimbawa, nangangarap ka na ma-increase ka sa sweldo, ma-promote ka sa trabaho. Pwede, di ba? Ma-promote ka sa trabaho, ma-increase ka sa sweldo, pero hindi dumarating hanggang ngayon. So, wag kang mainis kasi minsan may ibang dumarating na opportunity, pwedeng mula sa may trabaho ka, magkaroon ka ng another job, double job. Meron naman habang nagtatrabaho ka, makakita ka ng business. So, dapat be open-minded at tingnan mo, baka yun yung sagot sa panalangin mo. Gusto ko lang talagang idiin na kanina habang ako nagdadrive, talagang yun yung pumasok sa isip ko na, kasi nagdadrive, vehicle, no? Maraming gusto ang tao sa buhay, pero ba't hindi niya makuha-kuha? Kahit na ako, minsan ipinipilit ko sa isang bagay, yung gusto kong mangyari, pero kahit anong compute ko, nagsisipag naman ako, hindi naman ako tamad, pero ba't hindi ko na-achieve? Kasi nga, kahit anong tumbling ko, yun lang talaga ang pwedeng ibigay sa akin ng trabahong yun. Yun lang talaga ang pwedeng ibigay sa akin ng opportunity yun. Isa lang naman ang katawan ko, hindi ko kayang doblehin. Halimbawa, gusto mong kumita sa pamamasada ng jeep. Isa lang ang jeep mo eh. Gusto mo talagang kumita malaki, dapat marami kang jeep. Meron kang taxi, isa lang, isang unit. Kailangan mo pala 20 units. So, ibig sabihin, kailangan humanap ka ng paraan para, lalo na kung medyo yung edad mo, medyo nandun na, kailangan, multiply your time, multiply your effort. Yun ang hanapin mo. Kaya meron tayong mga opportunity, kung tawagin, leverage. Okay?
magparami ka ng pwesto mo ng tindahan o magparami ka ng franchise mo o magparami ka ng pedicab. So, yun yung ilang paraan para pag kinuwenta mo yun, in total, lalaki yun. Okay, ngayon, ang problema, wala kang maraming pambili o wala kang maraming pampuhunan. So, ang pinakamaganda, humanap ka ng opportunity na mayroong partnership. Kasi partnership, hindi ikaw lahat ang namuhunan, hindi lahat ikaw ang nagtatrabaho, hindi lahat ikaw ang nag-iintindi. Ibig sabihin, meron kang opportunity as a team na pwede niyong pagtulong-tulungan at sama-sama ninyong ma-achieve ang inyong mga pangarap. Kaya nga, dream big. Pero wag lang basta dream big. Achieve your dream. Kaya nga ako ang isa sa team na binibuild ko kung tawagin, BDA. Big Dreams Achievers. Yun nga yung pangalan ng team ko. Kung ikaw ay nasa real estate, may team yan. Kung ikaw ay nasa law firm o nasa marami, di ba, sa opisina, may mga team yan. So, ibig sabihin, makipag-teamwork ka ng todo kasi yun yung paraan din para mas marami kang magawa. Sabi nga, TEAM, Together, Everyone Achieves More. Mas marami, mas magkakatulong-tulong. No? Kaya mamimili ka, sasakyan mo ba barko? Ikaw ba ay mag-aeroplano? Ikaw ba ay magkakalesa? Yung nasa thumbnail ko, no? O ikaw ba ay mag-sports car para marating mo yung iyong destination? O ang gagamitin mo ay yung isang bagay na na halimbawa yung ginawa ng ET, extraterrestrial, kaya doon sa thumbnail, merong bisikleta pero lumilipad. Pero yun ay kwento-kwento lang yun. Yun ay pelikula, hindi yung totoo. Okay? So isang bagay ang lalong malinaw, so tiyakin natin at bantayan, makuha natin ang ating mga pangarap. Tandaan natin, ang pangarap natin, pag nakuha natin, hindi lang para sa atin yan. Para yan sa ating mga mahal sa buhay. Sa pamilya mo, sa church, sa maraming bagay. Ibig sabihin, kaya mo sinisipagan, kaya mo ginagalingan. Kasi may gusto kang marating, may gusto kang makuha. At tandaan mo, pag nakuha mo ang isang bagay, hindi lang para sa iyan, yan ang magiging legacy mo. Tandaan mo yung legacy, yun yung ipapamana mo. Okay? Dalawang bagay ang pwede mong ipamana. Ipamana mo yung kahirapan o ipamana mo yung kayamanan o yung kasaganaan. So, mamimili ka. Totoo yan na ipapamana ang kahirapan. Kaya minsan, sinasagot ng anak yung utang ng magulang. Okay? Nangyayari yan sa iba, hindi naman sa lahat. At yun ang lalong malungkot. Wala ka nang naipamana, nag-iwan ka pa ng utang. Pero yung maganda, yung iyong pinagsikapan, naisasalin sa mga next generation. At yun ay nangyayari kapag ang ginawa mo ay business. Kasi sa business, na ipapamana. Pero yung career, as in yung title, halimbawa, doktor ka. Hindi mo na ipapamana pagka-doktor. Libang mag-doktor din yung anak mo. Abogado. Okay, magaling kang abogado, pero hindi mo ipapamana yan sa anak mo. Okay, libang mag-abogado rin ang mga anak mo. Hindi gaya ng negosyo. Ang negosyo, kahit di negosyante anak mo, pagka ipinamana mo yan, so nandun ang negosyo. Kung hindi niya gustong i-handle, ipahawak niya sa iba, di ba? Pero negosyo pa rin ng family mo yun. So yun yung advantage pag meron kang negosyo. So yun ang lalong gusto ko ring ipakita na ang pagnenegosyo, yun ay gaya ng, hindi ko sinabing mabilisan to, pwedeng matagal to, parang barko na mabagal pero mas maraming mailululan hanggang doon sa destination yun. Di ba? Hindi lang anak, hindi lang apo sa tuhod, barko ang laki. Di ba? O, kaso nga pag bisikleta o motorsiklo, hanggang 3 lang, bawal pa. 2 lang, isang angkas at yung nagda-drive, di ba? So, ibig sabihin, ikaw na mamimili kung ano ang gusto mong vehicle para kunin ang iyong pangarap. Gusto mo bang idamay ang buong pamilya mo? So, kailangan hanapin mo, ipanalangin mo sa Panginoon ang opportunity na naghihintay para sa iyo. At pagka dumating, huwag mong patagalin. Grab the opportunity, be open-minded, at subukan mo. Kasi baka yan na ang sagot sa mga panalangin mo. Maraming salamat. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, subscribe ka lang. God bless sa lahat. Bye-bye muna.